Idol, nandito po tayo sa Davao City, no? So ipapakita po natin mga idol kung bakit po itong flood control ng Davao City ay napakatibay po at napakatigas po ng mga pader na ginagawa po dito. Itong mga daanan ng tubig para talaga hindi mag-stuck yung tubig dito sa siyudad ng Davao. So ayan, papakita po natin. So ito po, ganito po kalaki itong flood control ng Davao City, ha. Ayan, sa lahat po ng nagsasabi na ang Davao City po daw napaka daw ng flood control nila. Napakapangit, kaya daw iniimbestigahan daw tong Davao City ngayon. Paano yan iimbestigahan? Tignan nyo naman. Ayan o, makikita ninyo kung gaano katibay yung pader na ginagawa. Talagang doble-doble at kapal-kapal pa ng no? Yan o, makikita ninyo yan. O, sa lahat po ng mga kritiko dyan, ha, sa lahat po ng mga anti-Duterte, ayan. Ayan, o, anong masasabi ninyo dyan? Ngayon, mahirap talaga pag yung katotohanan talaga, maisampal sa mukha talaga ng mga anti-Duterte. Kaya wala silang ibang ginagawa kung hindi sirain at guluhin itong mga Duterte. Kasi alam naman talaga nila, itong mga Duterte, ito lang yung nagmamahal ng tunay sa ating bayan, eh. Yan, ha. Ay, shout out pala sa ating mga kababayan na nandito sa nagpi-picnic ata dito. Hello po. Hello po. So, ma'am, okay lang ba sa inyo diyan? Bilang may i-appeal. Sige. Ma'am, may tanong lang ako, ma'am, ha. Yes po. Kalimitan ba yung tubig talaga dito sa itong dito? Umaapaw ba to? Hindi. Hindi po. Ha? Hindi po. Diyan lang po sa baba. Diyan lang talaga. Yes po. Bakit sinasabi nila bumaha din naman daw yung Davao? Kaya daw dapat imbestigahan din daw yung itong budget ng flood control dito sa Davao. Kasi ito nga daw itong ginawang mga pader dito sa daanan ng tubig mga mga grabe daw ghost project ginagawa dito, nakaw. Wala naman po tayong napansin na parang nasira dito na sa flood control natin. Yan ang titibay, ang lalaki. Dito sir, mas gwapo pa dito sa sir, sa may sir, unahan. Oo, Mas pero maganda pa doon sir. pero mas malamig dito kasi may may punong kahoy. So, ayun mga kababayan, ha. Pwede pa pasyalan. Nakita ninyo sa lahat ng mga anti-Duterte diyan, ano kayo ngayon? Malaking sampal sa mukha ninyo na nakikita nyo. Ang linis-linis talaga ng Davao. Wala po kayong makitang basura dito. So ito po yung gustong imbestigahan ni nito ni Kiko Pangilinan, itong flood control natin. Pero tignan nyo naman, ano bang iimbestigahan dito? Yung budget na binigay dito, nandito lahat nakalaan sa itong project na to. Kaya yung mga baboy dyan, yung mga buaya dyan, yan, wala na kayong ibang nakita. Puro na lang paninira sa mga Duterte. Napakalaki nito, napakalawak pa nito, ha. Ayan, hanggang doon pa to. Palabas ng palabas talaga ito sa dagat, ha. Ito, at saka may mga estudyante nga dito, ayan, namamasyal pa sila. Kasi kitang-kita naman, klarong-klaro. Kitang-kita yung ebidensya natin. Sa lahat ng mga nagsasabi na kurakot daw yung mga Duterte, paano naging kurakot? Tignan nyo nga. Tignan nyo kung gaano katibay itong pader na ginagawa po dito para sa flood control. Nako, malaking sampal to sa inyo, mga kritiko, mga anti-Duterte. Wala nang ibang inisip, hindi sirain na lang yung Inday Sara namin para talaga may maibatong issue. Pero yan, napakalaki nito. Kung nagtatanong yung iba kung saan daw dinala yung budget, siyempre nandito, tignan ninyo yan. Questionin ninyo yung budget kung saan napunta. Nandito. O ayan pinapakita ko pa sa inyo yung paligid. Itong ginawa dito, ginawa pa nitong plaza at tourist spot pa dito sa Davao. Ha? So ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Ayan, itong tubig na galing sa bundok, dito talaga dadaan yan. Tapos papunta yan doon, patapon sa dagat.
Kaya siguro pag bumaha man yung Davao City, may lugar siguro na hindi makalabas yung tubig, baka nabarahan yung sa kalsada. Kaya ganon, pero yung baha na mangyayari, saglitan lang. Hindi katulad yan sa Luzon, kung sino man yung congressman na namamahala dyan, talagang kinukurakot. Kasi akalain mo, umabot na ng ilang days yung baha, hindi pa rin humuhupa. Yan ang tawag dyan, hindi po makalabas yung tubig talaga. Kasi yung ginawa nilang flood control, nasisira, nawawasak, kaya tumakip dun sa sa gitna. Kaya paano maglabas yung tubig, di ba? Buang pala kayo eh. Yan. Ha? So, yan mga idol, at maraming salamat ha, dahil grabe yung suporta talaga natin sa ating sa ating BP Sara, kasi ayan, pinapakita naman natin paano masabi natin kurakot yung mga Duterte, di ba? Oh. Napakalaki ng flood control dito. Wala kang masabi. So ako, pinapakinggan ko yung mga ni Abante, ni Kiko Pangilinan, lalo na itong ibang mga senador na hindi po kaalyado ng ating mahal na bisi, talagang nagsasabi sila ng kabaliktaran. Ito namang mga anti-Duterte talaga, itong walang ibang alam kung hindi binayaran para lang may isabi lang sa social media na ito ganito, pangit talaga yung Duterte. Pero nakita nyo naman kung gaano kaganda yung lugar kung saan flood control yan, napakaganda. Tapos tingnan nyo, ayan, ayan ang dami pa mga estudyante, ginagawa pa nga dito, namamasyal pa yung mga estudyante dito, ayan. Shout out sa inyong lahat, mga idol natin dyan, ayan, shout out. Ayan, ayan, Bags 24, Bag Butangig S 24 TV. Ayan. So ayun, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa ating mga idol dyan na mga DDS, tuloy ang laban, Duterte pa rin. Sa lahat ng mga DDS dyan, saludo pa rin ako sa inyong lahat. Kaya God bless po sa inyong lahat, no? Thank you.